Kung tumitingin ka ng Toyota at nagtanong-tanong ng kung maganda ba ang isang Toyota model, malamang narinig mo na yung TNGA at DNGA. At madalas, mababasa mo sa comment section ang sinasabi ng mga tao. Pangit ang DNGA kasi hindi tunay na Toyota. Or okay yan kasi tunay na Toyota, TNGA. Sa episode na to, sasagutin natin ang isa sa pinakamalaking tanong ng mga Toyota fans or Toyota haters. Ano nga ba talaga ang tunay na difference ng TNGA at DNGA? At may mas maganda nga ba sa isa? Ryan! Maraming opinyon ang mababasa mo. Tipong TNGA, mas matibay. DNGA, marupok. TNGA, mas may technology. DNGA, basic lang. TNGA, mas pang-performance. DNGA, mas practical. TNGA, mas premium. DNGA, mas cheap. TNGA, mas pang mainstream market. DNGA, mas pang emerging market. So kung titingnan mo sa mga sinasabi ng mga tao, lamang na lamang si TNGA. Pero, totoo ba? To a certain extent, pwedeng oo. Pero to a certain extent, pwede rin hindi. Explain ko sa iyo bakit. 'Di ba? Ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. Umpisahan natin sa definition ng TNGA at ng DNGA. TNGA means Toyota New Global Architecture. Tapos, DNGA naman, Daihatsu New Global Architecture. Kung titingnan mo dito, parang nagkopyahan lang no? Kasi sa totoo, Toyota rin naman kasi ang may-ari ng Daihatsu. As in, wholly owned subsidiary ng Toyota. Kumbaga, parang isang division sila sa Toyota na isang car brand rin. Super short history naman muna tayo. Unang na-mention ang TNGA ng Toyota noong 2012. Tapos, unang kotse na nilabas nila para dito, 4th generation Toyota Prius noong 2015. Teka, off-topic naman kaagad. Dito pa lang, kita mo na kaagad paano sila mag-plan ahead. Tingin mo, ano meron? Comment mo naman bakit Toyota Prius ang inuna nila. Pero kung isipin mo, 3 years after, tsaka rin lumabas yung kotse ng unang TNGA. At malamang, bago nila in-announce noong 2012, meron na rin yan concept draft years before. Pagdating naman sa DNGA, in-announce naman na may ganito noong 2019. Tapos same year, nakapaglabas na rin kaagad ang Daihatsu ng unang kotse nila under DNGA platform noong 2019. Kung titingnan mo dito, mas bago o mas modern pala ang DNGA. 2012 versus 2019. Kung ano na yung napag-aralan, nagawa, na-experience ng 2012 sa concept, 2015 sa actual, 2019 tsaka ito in-apply ng Daihatsu para sa DNGA. In short, mas tried and tested na nung ginamit yung manufacturing philosophy na to para sa DNGA. Tingin mo ba, paatras ang development ng Toyota? Tingnan naman natin ang application ng bawat platform. Umpisahan natin sa TNGA. Meron silang TNGA-B, ito yung mga subcompact cars. TNGA-C, compact cars. TNGA-K, mid-size. TNGA-L, full size. TNGA-F, mga body-on-frame. ETNGA, para sa mga electric vehicles, yung mga pure electric. Sa DNGA naman, yung mga K-cars ng Daihatsu, tapos yung medyo mas familiar na tayo, DNGA-A, DNGA-B. Etong dalawa, parehas to subcompact, mapa-hatch, sedan, crossover, MPV o SUV. Kung i-analyze naman natin to sa mga Toyota models na binebenta dito sa Pilipinas, sa TNGA, andyan ang GR Yaris, GR Corolla, Corolla Altis, Corolla Cross, Camry, RAV4, Zenix, LC300, Prado, Alphard at BZ4X. Sa DNGA, Wigo, Raze, Ative, Yaris Cross, Avanza, Veloz. Ang sabi ng karamihan, kaya daw DNGA ang binibenta sa atin kasi emerging market tayo. Pero kung tutuusin, nakamix ang market natin ng TNGA at DNGA. At kung aware ka sa mga ibang bansa, bakit sa Japan may mga specific na DNGA models na binibenta rin sa kanila tulad ng Raze?
Eh hindi naman sila emerging market, di ba? By the way, kung curious ka bakit wala sa TNGA or DNGA ang Tamaraw, Innova, Hilux at Fortuner, nasa IMV platform naman sila. Pati rin Hi-Ace, independent platform din. Pag-usapan naman natin ang design philosophy ng TNGA at ng DNGA. Ang sabi sa internet, ang focus daw ng TNGA ay performance, safety at comfort. Tapos kapag DNGA, affordability at efficiency. Actually, dahil dito, kaya ganyan ang tingin ng tao. Mas mataas ang tingin ng mga tao sa TNGA. Kasi nga naman, ang sinasabi lang sa internet, ang DNGA ay para sa affordability at efficiency. Pero sa totoo lang, parehas lang ang TNGA at DNGA pagdating sa design philosophy for better manufacturing efficiency at freedom of design with shared parts. Ang pinagkaiba lang nila, target market. Meron pa akong nabasa na ang TNGA daw ay for global markets. DNGA ay mostly for emerging markets only. Pero again, parehas lang kasi mapa Toyota or Daihatsu, ang next word sa acronym ay New Global Architecture. Global daw, di ba? Pagdating sa standards or quality, parehas lang ang TNGA at DNGA na binibenta under Toyota or vice versa. Tapos, na rin sa dalawang platforms, binibenta rin ng ibang car brands. Kaya pati ibang car brands nagtitiwala dito. Sa usapin ng performance, may one-make race para sa Vios 80 kahit na nasa abroad. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na wala tong performance heritage. Pagdating naman sa tech, parehas rin meron hybrid options. At mataas naman ang score ng mga DNGA sa mga safety tests. Marami kasing pwedeng maging opinion dahil sa specific models para sa isang market. Siyempre, ang tingin ng tao sa mas mura, mas hindi maganda. Ang nakakatawa nga lang doon, kapag mas mahal naman, hindi rin naman binibili ng mga nagsasabi nun. Pero, para sa perspective ng mga car brands, yung hindi maganda ay yung hindi binibili ng tao. Maraming pwedeng speculations. Pero ito ang hindi sinasabi sa internet o ng mga tao. Alam naman natin ang philosophy ng Toyota sa paggawa ng sasakyan ay QDR. QDR means quality, durability, and reliability. Boring, di ba? Hindi nasisira, walang excitement. At dito sa mga new global architectures nila, nag-double down palalo ang Toyota dito dahil shared platforms na at mas marami pang shared parts. Mas lalong hindi sila pwedeng magkamali. At dahil dito sa DNGA at TNGA, pinakita nila sa buong mundo na mas napag-isipan na nila ang mga bagay-bagay sa paggawa ng sasakyan. Ikaw, ano tingin mo? May sense bang ipagkumpara ang DNGA at TNGA? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parating updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.